Ito po, yung mamamayang kabuuan natin gumalaw at nagrarally na. Una silang nagsagawa ng rally dun po sa mga opisina nitong Diskaya family na kontraktor. Ngayon po naman ay sa Department of Public Works and Highway at kanilang isinisigaw na ang itigil ang korupsyon. Ito, tingnan niyo ito. Hindi ho masyadong mahaba ito. Pakinggan yung panoorin na. Kagulo pa sila. Ayan o. Parang simultaneous ano po yung galawan nila. May nagrarally din sa DPWH at meron din pong nagrally sa Kongreso. Pero yan po ay lehitimong mamamayang Pilipino. Huwag po tayo magagalit yan sa kanyang mga galaw ng mamamayan kasi karapatan nilang ipakita, sabihin ang kanilang mga hinaing. Kasi nga po itong graft in corruption sa mga project ay mamamayang Pilipino ang biktima. Baka kasi sabihin ng iba, militanteng grupo naman yan. Alam nyo kasi, militante o hindi, basta Pilipino at tama yung pinaglalaban, totoo yung pinaglalaban, hindi po masama yan. Katulad yan, nagrarally sila, sinasabing kurap daw ang kongresista. Nagrally din sila sa DPWH, sabi niyang itigil na ang korupsyon kasi nga sa flood control. Nagrally din sila sa opisina ng kontraktor at kanilang kinukundina. Hindi po masisisi yan. Yan po'y galaw ng taong bayang pagod na sa korupsyon. Kaya, again, pasalamat tayo dahil ang Pangulong Marcos pumukus dito. Siya mismo ang nanguna ng labanan ng korupsyon at inamin, nag-inspection pa sa mga project na merong ghost project talaga. So, itong protesta ng mamamayan ay bahagi ng kanilang hindi matanggap na korupsyon. At yung ginawa ng Pangulo na ito'y labanan, mag-create ng independent commission ay tama kasi pananagutin ang dapat. Okay? Kung tutusin nga po, mababait pa tayo mga Pilipino kumpara sa ibang bansa. Natandaan mo ilang araw ng kaguluhan sa Indonesia? Matindi. Doon po, pinagdudahan lang nila mayroong korupsyon. Yung kanilang gobyerno, grabe ho ang ginawa nila. Riot, kaliwat kanan. Sinusunog ang mga building, sinusunog ang mga kotse, araw-araw demonstration, riot talaga. Para kundinahin ang kanilang gobyerno. Ayaw nila nangyayari. Dito sa atin, wala pang ganun. Nagtitiis pa rin ang mga Pilipino, sana makatiis pa rin. Dito sa garapa lang ito. Isipin nyo, hindi pa nga tapos yung issues sa graft and corruption sa budget ng nakaraan at budget ngayong taong ito. Nakita ng Pangulo mismo ang Ghost Project, Substandard Program, nakita ni Secretary Dizon, nung pang isang taon na bayaran, wala pa palang nagagawa na project, pero bayad na. Ganong karami ang gumagawa ng kalokohan. Sabwatan ng taga-DPWH, contractor, at kung sino-sino pa. Kaya yung mga rally tungkol dyan sa kailang pagkundina at paghahayag, huwag nating kasama. Dapat nga samahan pa ninyo yan. Dapat nga samahan pa natin yan. Dahil naninindigan sila. Ipatigil ang korupsyon. Hindi nila lahat, pero mga congressman involved sa insertion, senador involved sa insertion, mga politiko tumatanggap ng donasyon sa mga kontraktor, korupsyon yan. May kapalit yan. Na kontrata at iba pa. Yan po ang sitwasyon. Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang po. Huwag natin palamigin ang isyong ito. Isakripisyo natin ang lahat ng meron sa atin kung kinakailangan. Katulad ng ginawa ko. Hindi na ako babalik sa Channel 4 dahil pinagsabihan nila ako or pinagbabawan nila na ako'y magtalakay ng korupsyon sa gobyerno, lalo na ho sa Presidential Communication Office at sa PTV4, Channel 4. Meron ho diyang kawawang kalagayan. In-expose ko tapos ayaw nila. Ay hindi naman tayo titigil dyan sa ganyan. Kasi yung boses ng maliliit, boses ng karapatan ng mamamayang Pilipino ay dapat itong makarating sa kinaukulan. Ngayon, kung hindi aksyonan ng mga kinaukulan at sa halip ang kanilang gawin harangin pa yung karapatan sa pagpapahayag, karapatan sa mga expose
na katulad ng ginagawa ng ibang matitinong congressman, ibang matitinong senador, ibang matitinong mamamayang Pilipino, at yung mga mamamayang nagrarally at na tinukunti na ang korupsyong ito, ay hindi ho matitigil. Ang katotohanan pag pinagtakpan lalong lalaki. Ang katotohanan ay dapat ihayag at suportahan para matigil. Hindi matitigil ang kalokohan at korupsyon pag pinagtakpan. Katulad ng aking ginawa. Inexpose ko ang mga posibleng korupsyon, kapabayaan at kawawang empleyado ng PTV4. Building na may tulo, building na parating walang aircon, at kung ano pang problema. Mga sasakyan hindi tumatakbo kasi hindi nakarehistro. Mga empleyadong tumagal na ng 15 years, 12,000 ang sweldo, 15,000 sweldo. Paano mabubuhay ang mga yan? At yung building nila na mula ground floor hanggang sa taas, tumutulo ang mga kwarto pag umuulan kasi palpak ang maintenance ng building at opisina. Pati yung studio, nasira na yung ilaw dahil binaha daw. Ano yung klase? So yan ay kapabayaan, kakulangan ng aksyon. Kung may pera man, nasaan ang pera? Bago maglinis sa ibang opisina, ang aking paniniwala, dapat sarili natin bakuran linis. At malilinis lang yan kung ating i-expose ang mga nangyayari. Tapos nang gawin ko ito, ayaw pala nila. Nagalit sila sa aking mga expose. Hindi naman tayo papayag ng ganon. Kung ayaw nyo ng expose, di iwanan ko kayo. At bahala kayo sa buhay nyo. Pero, hindi tayo titigil ng paghahayag ng pagsuporta kay Pangulong Marcos, labanan ang graft in corruption. Katulad ng ginagawa ngayon ng mga mamamayan. Nung aking pinakita sa inyong video, nagrarally kung saan-saan lugar. Hindi pa lang siya gaanong karamihan, pero yan po ay karapatan. Although tinataboy ng pulis. Nakita namin nagtutulakan. Di ba? Kita niyo nagtutulakan, di ba? Tinutulak ng pulis kasi baka makaistorbo dun sa iba. Pero yun ay normal lang. Saan ba yun? Normal lang yun na magkatulakan. Pero hindi rin maganda yan kung tutusin. Nagre-review ko na ako Dapat para kasi, alalayan ang katawan ko para sa dapat trabaho. kasi, para hindi ako agad papag... anong tawag yan? Dapat kasi pakinggan. Kung may mga rally, pakinggan kung anong sinasabi, ilagay sa lugar, pero huwag sanang iharas ng pulis. So, pag tinuring nyo kasing yan malitanteng grupo o galit sa gobyerno, hindi totoo yan. Ang naghahayag ng katotohanan, walang galit sa gobyerno, yan ay nagmamalasakit lang para matigil ang pang-aabuso ng iba. Ang nagsasabi ng yan ay pangaras o nagsasabing hindi dapat gawin yan, yan ang delikado. Pinagtatakpan ng katotohanan ay hindi pwede sa atin yan. Hindi pwede sa akin, hindi pwede sa ating mga channel, at maging sa aking pag-broadcast sa radyo, television, hindi pwede yan. Kaya kahit na ano hong gawin, hindi pwedeng itago ang katotohanan. Ilabas natin. Yan ang gusto ng ating Pangulo. Kaya nga merong isumbong sa Pangulo. 24/7 open yan yung mga nakapaligid sa ating Pangulo mo ang bulag bingi at nagmamagaling. Ewan ko sa kanila.